Okay guys, lumipat naman tayo dito sa next na lesson which is wave characteristics. Okay. O di ang gagawin natin, magsiset tayo ng simpleng wave lang or sine function, sin x. O di kuha tayo ng unit circle ulit, no? Tapos i-graph natin into x and y. So ito yung x and ito yung y. So i-graph natin. So ito is 0 syempre, tapos ito 90 degrees. Tingnan lang natin yung mga value. Ito, 180. Mamabdaliin ko na lang to kasi mabilis lang din naman, no? Ang sine, alam natin, ayan ay equal sa sine theta. Equal yan sa y over r. O sa case na to, since yan ay unit circle, 1. So, equal lang yan sa y. Okay. Ikutin natin yung revolution na yan. At 0 degrees, anong value ni sine? O, imagine niyo na, guys, naiikot yung ano natin sa unit circle. Anong value ni y dito? Hindi ba 0? So, therefore, from dito sa origin, 0 yan. O, di ikot ka ulit. Ikot ka dito. Papuntang 90 degrees, ano ang value niyan? That is 1. So, sabihin natin ito ang value ng 1 dito, tapos ito negative 1. So, guys, ano mangyayari? Dito naman yung susunod. And syempre, kung dito ang value ng x dito, ang gagawin nating value ng x dito will be the angles. Okay? So, dito ilagay natin ay, ano to, 90 degrees o kaya pi over 2. Tapos, next naman guys, no? Ang mangyayari dyan, ikot tayo ulit dito ng 90 degrees. So, at point dito, another 0, kaya dadaan yan dito. And, iikot ka ulit papuntang 270 degrees, magiging negative 1. Tapos, iikot ka ulit dito, babalik ka dito sa 0 degrees, and that is also equal to 360 or 2 pi. Tama? So, dito, 0, pi over 2, pi, 3 pi over 2, tapos, pi. O di anong nangyari, guys? Di ba makakabuo tayo ng isang cycle? Kasi isang bilog, isang cycle, or isang period. Tama? Ito, guys, tatandaan nyo, isang cycle po yan ng ating sine function. Guys, tatandaan nyo, ito ay isang ikot, isang period na po yan ng ating sine function. Kung napapansin nyo sa sine x, ang period, makakabuo ka kapag ka 2 pi ang ating, pagka nakabuo ka na ng 2 pi. Guys, hindi naman ibig sabihin na yan lang yung period mo eh. Ang period kasi, ma-describe mo siya kapag ka umulit na yung isang point. Halimbawa, itong point na yan, equivalent na, wait lang, ibahin ko yung kulay, no? Halimbawa, guys, itong point na to, kailan ba yan uulit? Kapag ka uulit yan, guys, kapag ka i-extend mo, dito, another period ang nabuo. Kaya 2 pi po ang period dito. Okay? Meron din tayo, guys, tinatawag na, yung gitna nito, guys, nagkataon lang na nasa x-axis, no? Yung gitna ng ating trigonometric function na graph is the midline or the center line ng ating graph. Kumbaga, yan yung gitna. E di magde-deviate dyan, guys, yung pinakamataas at saka pinakamababang value, which is highest point and lowest point on the graph. So, ang distance po niyan, guys, nung highest point papunta sa midline, that is the amplitude. Okay? Ito po yung amplitude. Same lang yan. Equal yan. Actually, iikot na lang yan ng iikot kapag tinuloy-tuloy nyo. No? Pati dito, kahit paatras ka dyan, ang mangyayari sa graph niyan, iikot na lang ng iikot or cycle na lang yung mangyayari. Okay po ba? So, ayan, yan yung magiging itsura ng sine function. Paano naman guys kung maging cosine function naman ang pag-uusapan natin? Guys, parehas na parehas lang yan. Imaginein lang natin, iikot lang din tayo. Ano ba ang value ni sine sa cosine, sa 90, ay sa cosine pala, no? Na 180, tsaka 270. Anong value ni cosine sa 0? Guys, ang value ni cosine sa 0 ay 1. Or yung value ni x dito, no? Dito, 1. Tapos, ikot ka dito ng 90 degrees or pi over 2. Anong value dito ni cosine? Anong cosine 90? That is 0. Tapos, cosine 180, that is negative 1. Okay? So, dito yung negative 1. Tapos, cosine ni 270, that is also 0. Tama? Kasi dito, ito ay pi Tapos, ito ay 3 pi over 2. Tapos, dito ay 2 pi.
Guys, kung napapansin nyo, cycle lang din yan. And makakabuo tayo ng period dyan. Tapos, kung i-extend ko yan dito guys, ganyan lang din ang magiging itsura niyan, cycle continues. Pero take note, isang period niyan guys ay same as the sinusoidal function or the sine function that is 2 pi. So, yan yung period and same lang din. Wala namang pinagbago. Ano lang yung nangyari? Di ba ang sine function dito nagsisimula? Tapos, wait lang, ibahin ko yung kulay Ang sine function is nandito nagsisimula tapos paikot. Parang pa ganyan. Ang nangyari, nag-shift lang siya kumbaga, nag-shift lang. Nag-shift lang siya ng ilang units. Wherein, nagsimula na ang value dito sa 1. Kasi yun yung value ni cosine 0. Ano nga ba ang mangyayari naman next? No? Kapag pinagtripan natin yung mga value, kumbaga naglagay tayo ng mga values, mga arbitrary constant dyan. Sine function, alam natin ang itsura niyan ganito. Tama? Paano na lang guys, kung naglagay tayo ng isang arbitrary constant doon sa harap ni sine, a sin x. Ano mangyayari? Guys, ang mangyayari dito, ang maaapektuhan dyan is yung amplitude or yung tangkad ng ating line, ay ng ating graph. Okay, kung baga napansin mo, tumaas yung amplitude niya, no? Next naman, nilagyan ko ng arbitrary constant sa coefficient na katabi ni b. Okay, guys, ang mangyayari dyan, halimbawa, ito isang period yan, di ba? Kung mapansin nyo, ito, from point na to, papunta dito, isang period. Isang period yan. Guys, ang maaapektuhan naman dito pag naglagay ka is yung period. Period na ang maaapektuhan dyan. And kapag ka naglagay ka naman ng plus c dito, ano mangyayari? Mag-shift naman or uusog yung ating sine function. So, since kung kanina nagsisimula dito sa origin, halimbawa, naglagay ka ng constant plus c dito, di uusog yan at a certain unit. Uusog yan at a certain unit dito. Hindi nasa 0 magsisimula yung ating function. Okay? Yung sine function. Actually, mag-shift yan horizontally. Kapag ka nasa loob ng sine function ka naglagay ng plus constant. Pag sa labas ka naglagay ng plus na yan, ito no? Ito, plus d yan. Let us say plus d. Hindi ko lang nasulat. Plus d ang mangyayari, mag-shift naman yan vertically. Kumbaga, guys, yung midline mo, hindi na nasa x-axis. Kunyari, nandito na. Ang mangyayari, nandyan na yung midline mo, tapos nandyan na maglalaro yung ating sine graph. Okay? So, paano nga ba natin ma-summarize? Masasummarize natin yan na kapag ganito ang ating form ng sinusoidal function, ang magiging amplitude, hindi na 1. Kung kanina kasi 1, ngayon, magiging value niya ay a na. Okay? Kung ano yung coefficient nakatabi ng trigonometric function. Specifically, sine and cosine, no? Kasi iba si tangent. Mamaya, daanan natin saglit yun. Mabilis lang din naman. Tapos, si tangent, after nun period, sometimes denoted as t. So, ang value daw ni t, hindi na 2 pi period kapag may coefficient na si b. That is magiging 2 pi divide mo ng coefficient ni x, 2 pi over b. Next naman guys, phase shift ay frequency. Reciprocal lang yan ni period to ni frequency. So, yun lang yan. Phase shift kung ano yung inusog mo horizontally. That is ito c, i-divide mo daw kay b. That is c over b. Okay? Pero guys, nung makapasin may negative Bakit kaya may negative? May negative yan guys kasi kapag hindi mo nilagyan, magiging pakaliwa yung movement nung ating sinusoidal graph, c over b. Alam naman natin na pag positive, pakanan, di ba? Yun naman ang sign convention natin. Kaya may negative dyan. That is negative c over b. And para sa din naman, yan yung vertical shift or yung tinaas niya. Okay? So, guys, paano naman kapag tangent function? Actually, parehas na parehas lang yan. Same na same lang. Ano lang ang mangyayari dito? O di gawin ulit natin yun. Mabilisan lang, no? Try nyo. Ano ang tangent 0? Hindi ba 0? Tama ba? Tangent 0. Next naman, tangent 90. O ano ang mangyayari sa tangent 90? Or sa tangent na pi over 2? Pag trinay nyo niya calcu, guys, math error. Bakit? Ayan po ay undefined. Hindi ba kung i-imagine natin naglalaro ang angle natin ng theta dito, ito ang y, ito ang x. Alam natin na ang tangent theta ay equal lang sa y over x. Alam natin yan.
Eh di, guys, habang umiikot ka ng umiikot hanggang sa mapunta ka sa 90 degrees or as you approach 90 degrees, tumataas si Y, nag-a-approach yung 1, pero si X, ano nangyayari doon sa X? Hindi ba nagiging 0? Or lumiliit na lumiliit, approaching 0 na? Or ibig sabihin, ano ang mangyayari kapag ka nagiging 0 ang ating denominator? Hindi ba nagre-reach yung infinity or undefined na yan? O di ibig sabihin, ito, usapang asymptote na naman yan, di ba? Asymptote is the line wherein ina-approach niya lang pero hindi niya mai-intersect, di ba? Diba nakakalungkot nga yung kwento niya ni asymptote? Kumbaga malalapitan lang na malalapitan pero hindi niya mai-intersect yan. Parang ganyan. So, ang magiging itsura ng ating graph dyan will be pag ganito. Magsimula ay umikot naman tayo pa negative. Try lang natin. Try natin from point na to papunta dyan, umikot ka pa negative kasi gagawin natin to eh. Ang mangyayari naman, pag negative 90, tangent ng negative 90, o kaya tangent ng negative pi over 2, that is also the same. Math error din. Pero pabaligtad na magiging, magiging negative infinity na. Okay? So, ano yung napansin yung difference dito, guys? Wala nang amplitude. Or, meron amplitude pero undefined na siya. Kumbaga, sobrang taas na. Kumbaga, ang magiging amplitude nito ay magiging infinity na or undefined. Tapos, guys? Ang magiging period nito, kasi actually, pagka 39 yan, uulit-ulit na lang yan eh. Uulit-ulit na lang yan, guys, na kung saan magiging ganyan ang itsura. Ang isang period ay eto, isang period to, isang period which is, pi over 2 at saka pi over 2, o therefore, yan? Ang isang period sa tangent x ay pi lang. Okay? Yun lang po yun, guys. Kung sa sine ay 2 pi, dito sa tangent ay pi. Yun lang ang difference dyan. Tsaka amplitude, infinity, tapos meron ng asymptotes. So guys, meron tayong example dyan para mamaya. Ang pinapahanap daw dito is amplitude, period, frequency, phase shift, and vertical shift. Okay, parang nandito na lahat, no? Para isahan na lang. Ang mangyayari dyan, unang-una, is yung amplitude. Okay, so ang amplitude, guys, is absolute value lang ng coefficient ng sine function, which is equal to 5. Okay, wala naman tayong problema dyan, guys. Mabilis na lang tong amplitude. Okay na. Next naman is yung period. Okay, paano nga ba ang period dito? Hindi ba ang period, okay, sometimes denoted yan as t. So, ang period dyan, guys, is equal to 2 pi over b. Or yung b, yung yung coefficient nung x dito sa loob ng sine function, no? So, ang mangyayari, guys, 2 pi over b or 2 pi over 2, that is equal to 2. Wait lang, nasabaw na. That is equal to pi. Okay, so pi po yung period niyan. Next naman, guys, meron na tayong period, frequency. Okay? Frequency, ano naman tong frequency? Hindi ba frequency, guys, kung tatandaan nyo sa physics nyo, reciprocal lang yan ni period. Hindi ba, guys, ang unit nito ni period ay radian per cycle? Parang ganoon yan eh. Ang ibig sabihin lang nito ni period, sa isang cycle, o per cycle ibig sabihin, sa isang cycle, ilang radian ang nakukuha niya? E di pi. Tama? Sa isang cycle, nakakaisang pi radian siya. O di, pag binaliktad mo naman dito sa frequency, iba naman ang dinidescribe ni frequency. Cycle per radian naman siya dito, guys, no? Cycle per radian na kung saan dinidescribe niya naman sa isang radian. No? Maliit lang yon, sa isang radian. Unit ng angle yan. Sa isang radian, ilang cycle or ilang part na nung cycle yung nabubuo niya. O di, dito, ang sagot syempre, is yung reciprocal lang nung period, that is 1 over pi. Okay? Kaya ang frequency, di ba may unit din tayo na cycles per second. Kung natatandaan nyo sa physics nyo, no? Cycle per second or yung hertz. Ano daw basta ito yan, ang magiging unit natin for trigonometry kasi ang usapan, wala naman tayong, hindi naman to vibration or no? Hindi naman to physics. Ang pag-usapan natin dito is trigonometric function and yung waves. Kaya ang magiging unit ng frequency natin is cycles per radian. Okay? So, yan po yun. Ano naman yung next na pinapatanong? That is the phase shift. Okay? So, meron na tayong frequency. Next naman is phase shift. Paano na kaya yung phase shift? Sabihin natin PS na lang. O, phase shift, syempre,
Yung form natin, no guys, ano yung form natin? Y is equal to A. Tapos, yan po yung form. Ano daw ang magiging phase shift? That is negative C over B. Tama ba guys? Yan yun daw. So, ano mangyayari dyan? Substitute ko lang, that is equal to, ano to? That is positive pi over 2. Okay, yan po yung magiging phase shift. Okay guys, may mga cases kasi na baka yung iba dito yung kinakabisado talaga nila yung magiging ano no. And okay lang naman din kabisaduhin, pero what if guys, kung lumabas dito na form ay yung binigay ng problem, hindi na nakaganyan ng itsura. Paano? May mga cases kasi na ang binibigay, halimbawa ganito, y is equal to a sine ng nakaganto, nakabracket, b quantity ng x plus c. O, may mga ganyan pong lumalabas. Eh, syempre, hindi naman laging ganito ang lalabas na problem. Hindi mo naman makokontrol yung mga problem na yan eh. Eh, paano pagka ganito ang lumabas na ano? Eh, ang kabisado mo ay phase shift. C over B yan. Alam ko yan eh. Guys, mamamali ka kapag ka ginawa mo yun. Bakit? Kasi iba na yung form na to. Wait lang. Iba na yung form na to, guys. Doon sa sineset natin na kanina na ganito. Okay? Mamamali ka doon guys. Kasi try lang natin i-substitute, no? Anong mangyayari? Magiging, kapag ka siname natin dito or ginaya natin yung nandito na formula, magiging bx plus bc. Yan na yung magiging sine function mo na kung saan ang totoong phase shift niyan is kapag ka ginamit mo yung nandito na negative c over b or ito, no? Magiging negative b over c divided by b. That is just only negative c. Okay? Negative C na lang ang magiging phase shift mo kapag ka ganito ang form mo, hindi na C over B. And guys, paano ba ang mabilis na way dyan? Actually, may technique dito para ma-distinguish nyo, no? Yung paano ba gagawin. Ang gagawin nyo lang guys, yung sa loob ng sine function, which is ito, sa case natin ito, yung sa loob niyan, yung sa loob nito, isi-set nyo or i-equate nyo sa period ng normal na function na yun, parang normal na function. Halimbawa, itong bx plus c, e-equate nyo sa period ng sine function which is yung sine x lang. Okay, ano bang period ng sine x? That is just 2 pi. Tama? E-equate nyo lang yan. O, tapos ano mangyayari dito? Ganito kasi yan. I-set ko to ha. Makinig kayong mabuti dito. Ang mangyayari dyan, ang bx plus c ay 2x minus pi equal sa 2 pi. Okay? O, di ang gagawin nyo dyan, hindi nyo mano-manong isi-solve si x sa, hindi nyo siya isi-shift solve. Ang gagawin nyo, mano-mano ang pagsusolve at huwag kayong magko-combine ng terms na kung saan ganito maging itsura. Magiging 2x, ilipat nyo si pi sa kabila, 2 pi plus pi. Tama? Guys, huwag kayong magko-combine basta-basta, baka gawin nyo itong 3 pi ha, wag. Sa process na to, hindi nyo gagawin yan. Ang gagawin nyo guys, isolve nyo si value ng x. So, magiging pi, divide both side by 2 yan, plus pi over 2. O bakit hindi ko sinimplify or bakit hindi ko pinagsama? Ganito kasi yan guys. Itong nauunang term, no, yung hindi nyo transpose, yan po yung ating period. Okay? So, isulat ko na lang dito, yan po yung period. Which is tama naman, ito yon. Tapos, itong pangalawa, yan po yung magiging phase shift natin. Okay? Which is tama rin naman, that is pi over 2. Okay, nasa sa inyo yan guys kung paano nyo isosolve. Actually, mas mabilis to kasi period and phase shift kagad ang masosolve nyo, no? Mabilisan. Though, ayun, nasa trip nyo naman kasi, pinakita ko lang to kasi guys, hindi naman lagi bx plus c ang nasa loob ni sine function. Pwedeng in terms of b, quantity, x plus c, yung inyong nasa loob ng sine function na yan, parang yung pinakita ko kanina. So, hindi na magko-correct tong negative c over b. So, yun lang naman yung ibang way dyan, guys. Okay? So, syempre sa vertical shift, wala namang problema dyan. That is always positive 1. I mean, yung constant na naligaw dito sa gilid. So, therefore, ang vertical shift ay equal sa 1. Okay, sagutan natin yung unang tanong. So, amplitude. Ano ba ang value ni amplitude dito? O ngayon, baka ang isulat nyo ay absolute value ni 2 or 2. Guys, hindi po yan yung sagot. Mali yan.
Bakit? Kasi tangent function yan. Tatandaan nyo, mag-iingat kayo doon. O di therefore, ang ating amplitude dapat undefined o kaya ano yan, infinity. So, yan po yung magiging sagot dito sa amplitude. Okay? And siguro, halimbawa, may nakita kayong problem na ganito. Ang tinatanong is amplitude. Eh, walang infinity na sagot. O anong gagawin nyo doon? O di syempre matigas ang ulo ni examiner eh. Baka nakalimutan niya or nasanay lang siya sa sine at saka cosine. Baka lang naman, no? Pag walang infinity, edi sagot nyo 2. Pero syempre ang totoong sagot dyan is infinity. Yun naman talaga, no? Kasi approaching infinity talaga ito, pataas at pababa, yung value ng amplitude niyan. So meron na tayong amplitude. Next naman is period. Okay, paano ang period nito? Guys, ang period nito, syempre, kung kanina 2 pi sa sine at cosine, dito, pi over b lang. O yung pi, divide mo sa coefficient nung x, that is pi over 3. Frequency equal lang sa 3 over pi, kasi reciprocal lang yan. Meron na tayo nito. Phase shift naman, kung nakaganitong term, tama lang yung tinatandaan natin na c over b. And that is equal to, so that makes it equal to pi over 12. Okay ba guys? Pero try natin gawin yung ginagawa ko kanina na ibang way na kung saan yung nasa loob ng function, ng trigonometric function, which is 3x minus pi over 4. Isi-equate ko sa period ng tangent x or sine x or cosine x. Since tangent yan, sa tangent x. Okay, baka kasi equate nyo sa mismong period niya na nasolve nyo na, which is pi over 3. Magkakamali kayo doon, no? Equate nyo lang sa normal na function, which is yung pi lang na tangent x, yung period niyan, no? So, okay, ang gagawin ko dyan, itatranspose ko yung isa. So, pi. So, yung na-transpose ko na pi over 4, hindi ko po isasama yan doon sa pi. Diba? Ganun naman yan. So, pi over 3 plus pi over 12. Kapag kasi-simplify mo, anong mangyayari? Di ba nakita na natin na ang function na ito, I mean, yung term na to ay yung period. Ito naman yung magiging phase shift. Okay? Tama lang naman, guys. So, nasa sa inyo yan. Actually, ito talaga yung ano ko dyan. Kasi hindi naman lagi na ang cases ay naka-bx plus c yung nasa loob na ano. Nakwento ko na yan kanina, no? Ulit-ulit tayo dyan. Tapos, syempre, vertical shift. Alam natin yan. That is same 1. Dito, no? And guys, paano naman itong asymptote? Ito yung bago dito eh. Paano naman yung asymptote? Okay, baba ko lang konti. Ang mangyayari, ano daw yung asymptote dito? Dito sa function na to. Tatanungin ko kayo guys, kailan ba magiging undefined? Or, yun nga, kailan ba magiging undefined itong function na yan? Wala namang ibang magpapa-undefined dyan eh, kundi yung tangent. Wherein ang tangent function, saan ba nag-undefined yan? So, sa 90 degrees yan, at saka sa 270 degrees. Okay? So, pwedeng pi over 2 sa radian. Pwedeng 3 pi over 2 sa, 3 pi over 2 kapag ka sa radian din. So, ano yung gagawin natin dito? 3x minus pi over 4. Since usapang radian tayo, isiset ko yan na pi over 2. Kasi dyan mag-act yung magiging asymptote eh. O di ibig sabihin, pwede ko nang isolve yan. Magiging 3x is equal to pi over 4 plus pi over 2. Ayan, pagka sinimplify natin to guys, ang mangyayari, 3x will be equal to 3 over 4 pi. Tapos kapag sinimplify mo ulit, pi over 4. Guys, ito po ay isa lamang sa asymptote. Kasi tatandaan mo, periodic ang ating function, di ba? Umuulit yan kada isang period. And sa case na to, ano ba ang period niya? Di ba, sinolve natin yan. Ang period natin ay pi over 3. No? So, ayan. Di isulat ko lang dito, ang period niya daw ay pi over 3. O di ibig sabihin, guys, ang mangyayari dito, isa pa lang tong ano na to eh, isa pa lang tong asymptote eh. Syempre, ang problem natin, multiple choice. No? Halimbawa, nagsisolve ka ng asymptote, sure ka sa sarili mo na asymptote to. Wala akong ginagawang mali, asymptote to. But wala sa choices. Guys, kasi napakadami yan. Actually, infinite yan, napakadaming solution yan ng asymptote. Iisa lang itong pi over 4. Malay mo, yung nasolve ni examiner ay iba. Ano yun? Hindi niya sa pi over 2 sinet. Halimbawa, 3x minus pi over 4, sinet niya hindi sa 90 degrees, sa 270, which is 3 pi over 2. Tama? So, ayun. Try natin i-simplify. Ang lalabas dyan, guys, dire-diretso ko na, no? Ang lalabas dito ay 7 over 12
pi. Okay, tatanungin mo, sir, asymptote din ba yan? Asymptote din po yan kasi dahil nag-set tayo dito sa 270 degrees or 3 pi over 2. So, therefore, another solution, ito. Okay, so therefore, guys, tingnan nyo na lang sa choices kung asan, no? Pero, ano ba talaga ang tamang way ng pag-represent ng asymptote niyan? Siyempre, pag nirepresent natin yan ng general, as in yung mismong sagot niya, dapat ganito. Halimbawa, magsisimula tayo dito sa pi over 4. Pi over 4, no? So, kailangan guys ng matinding imagination dito, no? Imagine niyo na syempre umuulit yung function natin sa pi over 4. Halimbawa, nandito yung sa pi over 4. Tapos, uulit ka ng isang cycle I mean, isang period. Iulit ka ng isang period dito. Tapos, alam nyo naman na ang, ano niyan, ang length niyan ng period na yan ay pi over 3 kasi nasolve natin yan, no? Tapos, uulit ka ulit, another asymptote na naman yan dito. Guys, ano kaya sa tingin nyo yung value niyan? Hindi ba ang value nito ay pi over 4 plus yung period na pi over 3? Tama ba? And paano naman kung paatras? Pwede rin naman na kung saan magbabawas naman tayo. Wait lang, pangit. Yan. Magbabawas naman tayo ng pi over 3 dito. Makukuha natin another asymptote naman dito. Wherein, ibabawas ko naman yung pi over 3. So, in general, paano natin ma-represent yung general asymptote niyan? E di plus or minus ng interval na pi over 3, i-multiply ko ng any whole number k. Okay? So, ayan po ang general na asymptote kung yan yung pinapahanap ni problem. Okay? So, yan lang naman yun, guys. Diba? Actually, pwede yan. 1, 2, and 3 yung value ng k. No? So, yun po yung magiging sagot dyan. Eto, guys, ang next na tanong. Consider the function given. O di isulat ko lang yung function dito sa gilid, no? F of x daw equal sa a cosine bx plus c. Okay? Kung mapapansin mo, hindi ito yung sinet natin na ano kanina, di ba? Iba. Ganyan yung sinasabi ko na hindi naman laging ganoon ang ilalabas na problem. Na hindi porket tinuro ko ganito, ay yun na lagi ang lalabas. Parang ganoon. So, dapat ayun nga, katulad nito, mag-a-adjust tayo dito kasi ibang ibang naka-assign sa A and B and C, no? So, ganoon. O di, ang sinabi dito, A daw is positive and B is positive. Yun. If the period of f of x is 2 pi over 5, the maximum value of f of x is 13, and f of pi is equal to negative 11, what is the value of A, B, and C? Isa-isahin natin yung mga given niya. Ayan, take note lang natin na positive si A and positive si B. Tapos, ang sabi dyan, period daw. No? Ang period daw ni f of x ay equal sa 2 pi over 5. Eh, alam natin na cosine function yan. So, therefore, ang cosine function, ang period niyan, 2 pi over yung coefficient lang ni x, which is b. Dito, guys, mapoprove agad natin or makikita kagad natin na may value na tayo ng b, which is equal to 5. Okay? So, ayan, meron na tayong equation na a cosine 5x plus c. No? So, yan yung f of x natin. Ano na lang yung kulang? That is a at saka c na lang. Paano kaya natin yan malalaman, guys? Tingnan natin yung ibang given niya. Ang sabi sa ibang given niya, ang maximum daw na value ng f of x ay 13. Okay, maximum yun. E di, imaginein mo, paano nga ba tayo mapupunta sa maximum? Hindi ba ganito yon? Mamadaliin ko na lang to, no? Di ba, ito yung x and ito yung y. Hindi dyan ang midline natin kasi may vertical shift. Tama po ba na c? E di, aakyat tayo, guys, from the x-axis na value na c. E di, umakyat ka ng value na c. Nandito na ngayon yung ating midline. Yan, midline. Tapos, guys, paano mo makuha yung maximum value niyan? Paano mo makukuha? E di idagdag mo itong ano bang value niyan? Hindi ba yan yung amplitude? Tama ba? So therefore, yung C, dagdagan mo lang ng A or simply A plus C, yan yung maximum, which is 13. Okay guys, may isa tayong equation pero dalawa ang unknown. E di wala pa tayong masasolve dyan. Try natin gamitin yung ibang equation, which is may another given dito na ang sabi, ang f of pi ay equal sa negative 11. O di ibig sabihin, isubstitute mo daw si pi doon sa function 11, ay negative 11 ang sagot. Try natin. So, A, cosine ng 5 pi, kasi yan si x, no? Plus C,
equal daw sa negative 11. Guys, pakisimplify nga ano ang cosine ng 5 pi. O di radian nyo yan. Guys, ang lalabas dyan na value ay negative 1. So, therefore, magiging negative a plus c is equal to negative 11 na yung ating equation. Ibig sabihin, guys, ano ba itong nakikita nyo? O, di ba? 2 equation 2 unknown na lang yan. O, di ba? Napakadali lang pala niyan. Hindi nyo na i-calculate yan kasi kahit i-add nyo na lang yan, makakancel si A, no? Pag in-add nyo, makakancel si A, magiging 2C is equal to, 2C at saka 2. So, ang mangyayari, guys, ang magiging value ni C is equal to 1. Okay? Okay na tayo doon? Tapos, next naman na kukuha nyo, equal na value ni A. And that is equal to, syempre, 12 yan. Kahit saan man gamitin nyo dito or dito. Kaya pwede kayong mag-calculator, 2 equations, 2 unknowns. So guys, meron na tayong value ni A, B, meron na rin tayong value ni C. Wherein ang value ni B, nasulat na natin 5. Okay, so ano ba ang tanong? Value daw ni ABC. Ito, no? Value ni ABC. So, yan, mabilis lang guys. ABC ay 12 times 5 times 1, that is 60. So, yan po yung kasagutan natin sa tanong na yan. Okay? Lipat tayo dito sa sa final problem natin, no, sa final situation. So, ano bang mga type ng problem to? Actually, ito yung mga hours ng day and hours ng night, di ba? Actually, guys, ang hours ng day and hours ng night ay cycle lang din. Kaya pwede natin siyang i-model using a sinusoidal function, katulad nito na nandito. Yan, ipa-model daw natin yan. Kunin mo muna natin yung kanyang mga given dito. Ang given, guys, dito sa Juneau, Alaska, no? June 21. Okay, yan. At June 21, nandiyan daw nila nararanasan yung maximum na, the longest day pala. Longest day of the year. June 21, ang sabi, June 21 is the 172nd day. So, therefore, x is equal to 172. Kasi ang sabi dito, x is nth day of the year. So, at x is equal to 172 or 100 or June 21, no? Ang sabi daw, ang mangyayari daw, nakaka-experience sila ng 1,081.8 minutes na daytime. Guys, tatandaan natin, ang y is naka-number of hours. So, pwede i-convert ko na lang, divide ko na lang to ng 60 minutes, ay equal sa 18.03 hours. Okay? Paano naman doon sa minimum? Ang minimum naman or yung shortest day naman nila ay 367 lang. 367 minutes. Siyempre, divide ko by 60. Ang makukuha ko dyan ay 6.13 hours lang. Okay guys, balikan ko lang tong unang part dito na kung saan ang sinabi, longest day daw ay 18.03 hours. No, isipin nyo yan, out of 24 hours, no? Out of 24 hours, 18 hours doon ay maliwanag o kaya may doon, kumbaga, meron pang sunlight na sa time na yon 18 hours. Halos almost 6 hours na lang yung gabi, no? Parang na-experience nyo ba yan na parang ang haba-haba ng araw, di ba? And dito naman, ano ang tawag dyan sa phenomenon na yan? Sa longest day na yan, anong tawag? Ang tawag po dyan guys is summer solstice. Okay? And syempre, ang kabaligtaran niyan na kung saan sobrang iksi naman ng araw or sobrang iksi ng hours ng sunlight. Ibig sabihin, mas matagal yung gabi. Na kung saan, ang daw dito, ang na-experience daw nila ay 6.13 hours lang ng daylight. O di biro mo dito, parang parang saglit lang yung araw, no? Actually, guys, kasi hindi naman natin to na-experience itong solstice or hindi naman natin ramdam ba yung solstice na to kasi nasa equator tayo bande. Depende rin yan sa location mo. Katulad nito, nasa Alaska yan. So, actually, habang lumalapit ka sa North Pole and South Pole, saka mo dyan na-experience yung nararamdaman mo talaga yung solstice na yan. Halimbawa, yung sobrang tagal ng araw, parang ganoon. No? Actually, guys, nararamdaman din naman natin to, di ba? Yung sobrang tagal ng araw. Sabihin nyo hindi. Bawa, nung college kayo, nung nagtuturo yung professor nyo, no? Tapos tinatamad kayo, iniisip nyo, parang ang tagal-tagal na, parang ilang oras na akong nakikinig, parang hindi pa nadi-dismiss. Parang ganun, di ba? May mga cases na ganun. Tapos, bawa, in love ka, di ba? Tapos,
Pag nandyan siya, anong sinasabi mo? Bumabagal ang ikot ng mundo. Diba? Napakalakas. Pero syempre, joke lang yon. Ano ba yung ang totoo kasi dyan, pag solstice nyo lang yan nararanasan. Pag summer solstice na kung saan, sobrang tagal ng hours ng sunlight. Tapos, pag winter solstice naman, ano yun? Mabilis naman mawala yung, mabilis lang yung hours ng sunlight. Di mas matagal yung gabi. Di guys, ano ba talaga ang tanong dito? Pinagsasabi ko, no? Okay, ano ba ang gagawin kapag ka mga gantong tanong? Imaginein nyo lang, or kuha lang kayo guys, ng isang period ng graph. Kuha lang kayo ng isang period guys. O di, syempre, sabihin natin ito yung X and ito yung Y. Ngayon guys, syempre, hindi naman yan yung midline natin, yung X-axis. Kunyari, akyat tayo dito. Let us say, ito yung magiging midline natin. Midline, sabihin ko na lang, yan. Tapos, syempre, kukuha tayo ng isang period. Yun lang naman yung yun natin. Imagine tayo, kuha tayo, let us say, ito, isang period dito. Na kung saan, guys, meron tayong highest point dito, and meron din tayong lowest point dito. Syempre, yung Y is naka in terms of hours of daylight, or hours of sunlight. E di ibig sabihin, guys, ito yung 18.03. At ito ngayon yung magiging 6.13 hours lang. Tama ba? Naka in terms of hours na yan. Syempre, marami tayong masasolve dyan. Unang-una, pwede yung yung magiging vertical shift, which is yung letter D na yan. Ano ba yan, guys? Hindi ba kung ito ay 18.03? Wait lang ipapakita ko sa inyo. Kung ito, guys, ay 18.03, yung maximum na to, that is the highest point. Tapos ito naman, guys, yung magiging lowest point, wait lang dito yan, no? Magiging lowest point, di average nyo lang, makukuha na natin ngayon si midline. Tama? Which is yung value ni letter D. Okay? So, si D pala, i-average mo lang si highest point at saka si lowest point. Averaging that two numbers will give you the value of D. And that D is equal to 12.08. Okay guys, may value na tayo ni D, that is 12. May value na tayo ni D, no? That is 12.08. Okay, ano pa yung value natin? Meron na tayong value ni D. Okay na tayo kay D. Meron na. Meron na rin ba tayong value ni A or amplitude? Abay, syempre makukuha na rin natin. Bakit? Kasi ang amplitude lang naman is deviation ng highest point sa midline at deviation ni lowest point sa midline. That is the same as, capital pala, no? Hindi small letter. That is capital A or the amplitude. And amplitude is simply ipagbawas mo lang yung 18.03 at saka yung 6.13. Tapos syempre, ano yung difference nila? Ang difference nila guys is syempre ito. Tama ba? Hindi naman yan yung amplitude Kalahati lang yan yung amplitude. So, i-divide natin sa 2. So, that will give us a value of 5.95. Okay? So, isulat ko lang yung mga value natin dito. I-highlight ko na lang, no? Ito yung D. Ito yung letter A. Actually, guys, before pala tong masolve natin nung nakalimutan ko lang, may masasolve din talaga tayong unang-una dyan. No? Dito sa sinusoidal function. Ano nga ba yung una-una natin pwedeng masolve? Guys, alam naman natin yung period. No? Ano ba yung period dyan, guys? Kung isipin nyo, ano kaya yung magiging period? Hindi ba ang magiging period dyan will be equal to 365 days? Tama ba? 365 days is since hindi yan leap year or isang taon. Bakit? Kasi after isang year, ma-experience mo ulit yung ganyan. Bawa, yung shortest day na yan, yung longest day na yan, ma-experience mo ulit after 1 year. Parang iisang period kasi yung kino-cover niyan. Halimbawa, ito, isang period na yan, ayan ay isang taon. Okay? O di after na itong highest point, or sa summer solstice, usog ka ulit dito, kunyari, extend ko yan papunta dito sa highest point na yan, o di isang period ulit yan, or 1 year. Tama ba? Parang birthday mo, after birthday mo, isang taon, di ba? Birthday mo ulit. Parang, di ba? Parang yung Pasko, after, wherein 365 days yung ating magiging, dyan, period. So, pwede kong isulat na ang 2 pi over B equals sa 365. That makes the value of B equals sa 2 pi over 365. O di guys, meron na agad tayong value ni D, ni A, at saka ni B.
And actually, yan, ito naman talaga yung unang masasolve dyan, yung B, yung coefficient ni X. Okay? And guys, paano naman ngayon yung magiging value ni, ano pa bang wala tayo? That is C. O paano natin makukuha yung value ni C? Yan na lang yung kulang Ma-form na natin yung equation Ano kaya ang pwede natin gawin? O di tingnan natin yung summer solstice dito. Say yung SS dyan, no? Summer solstice 18.03. Guys, alam natin, sa summer solstice dito, nandyan yung highest point. Or, na-maximize natin yung function. O di i-analyze natin, guys, no? Isulat ko lang ulit yung function. Y is equal to A. Sine ng BX plus C plus D. Guys, kailan nga ba natin mamamaximize itong function? Mamamaximize natin to kung maaabot natin yung certain limits niyan. And since hindi naman negative si A, okay? Therefore, magiging positive 1, dapat yung magiging value niyan para ma-maximize natin yung value ni Y. Okay? So, ang gagawin natin dyan, guys, isiset lang natin yung value ng sine BX plus C kay 1. So, ano nga ba ang arc sine ni 1? Hindi ba 90 yan? So, BX plus C is equal to, syempre sa radian, pi over 2. No? So, yun guys. Substitute na lang. 2 pi over 365 times x. Ano po ba ang x at the summer solstice or the ma-maximize natin? Hindi ba ang sinabi dyan 172nd day? So, 172 plus c is equal to pi over 2. So, therefore, solvable na si c, that is equal to negative 1.39. Finally, guys, may sagot na po tayo sa tanong. Sa unang tanong, no, that is 5.95 sine ng, lagay ko lang dito, no, 2 pi over 365 multiplied by x minus 1.39 plus 12.08. So guys, eto na po yung kasagutan, which is yung equation ng sinusoidal function natin. Okay? So yan po yung sagot. Next, try natin sagutan yung tanong na susunod. What is the nth day of the year will they experience winter solstice? And ano ulit yon? Winter solstice. Ano ang tinatanong? The day. Okay? Ano po yung araw na ma-experience nila yung winter solstice? O di ibig sabihin, tingin naman tayo sa lowest point. Ngayon guys, kailan ba natin na may minimize or napapa-lowest point ang function? O di tingin ulit tayo dito. Mapapa-minimize naman niya. Pabaliktad naman. Kapag ka negative 1 naman, yung magiging value ng kabuoang sine function na yan. Yung sine function lang mami-minimize niya yung value ni y. O di ibig sabihin guys, ganito pala yun. Masosolve na natin si x wherein ang sine ng value ng, sine bx plus c dapat equal sa negative 1 para ma-minimize. Okay? And try nyo ano ang value ng arc sine ng negative 1? Try ko lang arc sine ng negative 1, that is negative pi over 2. Okay? Or negative 90. Hindi ba? Di ba equivalent yun sa 270 degrees? Pero try lang natin, i-try lang naman natin, no? Yung magiging value ng x, wherein 2 pi over 365 times x minus 1.39 equal natin sa negative pi over 2. Try lang. Ano ang lalabas na x na value dyan? Guys, ang lalabas is negative 10.5. Ano yan? Pag negative 10 na araw sa taon, yung negative na araw, walang ganun guys. Kaya ibig sabihin, mali ito. Hindi natin pwede gamitin guys, na negative pi over 2. E di paano palang gagawin ko? Bakit? Hindi lang naman negative pi over 2 ang solution dyan Pwede ko ring iset na ang 2 pi over 365, i-equate ko saan? Sa 270 degrees or 3 pi over 2. Diyan guys may lalabas na totoong sagot. That is equal to 354.5. Okay? So, o kaya, syempre, i-round up natin to. I-round up kasi araw to. So, may experience daw nila ang winter solstice. Winter solstice at x is equal to, syempre, 355 or 355th day. So, yun po yung kasagutan doon sa saan? Pangalawang tanong. And guys, that is kailan yan? Approximately lang, no? That is December 21 nag-act. Kaya sa mga oras, sa mga araw na yan, parang ang tagal ng gabi, no? Kumbaga, saglit lang ang umaga, saglit lang ang araw.
Mas matagal ang gabi dito sa mga araw na to, December 21. That is the winter solstice. Okay? Next naman na question, guys. Ang tanong, what nth day of the year will the day length and night length the same? Okay. May cases kaya na gano'n, no? Na saktong-sakto na 12 hours, 12 hours. No? Actually, guys, ang phenomenon naman na to, anong tawag dyan? Ang phenomenon na to na equal ang length ng day at length ng night ay ang tinatawag nating equinox. Okay? Equinox ang tawag doon. And guys, may experience natin yan kapag parehas ang day and parehas ang night. Actually, kapag nasa equator ka, kadalasan malapit lang sa equinox or ganoon lang talaga ang may experience mo pagka malapit sa equator yung location, no? Pero guys, kung papansinin nyo kasi, wait lang, balik tayo dito, no? Kung ito, yung dito sa highest point, yung ating summer solstice, sa lowest point, yung ating winter solstice, ano naman sa tingin nyo yung magiging gitna? Sa gitna or sa midline, nandyan mag-a-act yung equinox, okay? Na kung saan equal or pantay halos yung magiging length ng araw at length ng gabi. Sir, bakit na sinabing halos? Kasi, guys, sa totoo or sa katotohanan, no, hindi naman natin ma-achieve yung equal talaga na 12 hours, 12 hours. Imposible yan. Lalo na ito, experimental to eh. Ang lalabas talaga, hindi sa saktong 12 yung ating midline. Kung napansin nyo, guys, hindi sumaktong 12. Ibig sabihin, lamang pa rin ng 0.08 yung araw sa gabi. Ibig sabihin, 11 point something lang yung ano, no? Sa 24 hours kasi yan eh. So, yan talaga. Nandito, ibig sabihin, yung equinox, guys, dito nag-act sa midline. So, ang mangyayari, balik tayo sa function natin, guys. Ayan. Guys, kailan kaya natin ma-achieve ang equinox? Ma-achieve naman natin ang equinox kung ano? Kung ang value naman nitong sine function na yan, ay ano sa tingin nyo? That will be, syempre matitira yung didon or the midline. Ang matitira, dapat, ang maging trigonometric function na sine yan ay equal to 0. Okay? So, yun. Tapos na tayo dito sa positive 1, minus 1. Dapat, 0 naman. Doon naman makukuha yung equinox or yung gitna. So, ang mangyayari dyan, sine ng 2 pi over 365x minus 1.39 dapat equal to 0. Guys, patry nga ano ang value ng arc sine. 0. O, pagka trinay nyo sa calcu, arc sine 0, 0 lang yan. Syempre. No? Pero guys, hindi lang naman yan yung value ng ano na may 0 ang sine na angle. Ano pa? Hindi ba ang sine ng pi, sine pi ay 0? Tama ba? O kaya sine ng 180 ay 0 din. Ibig sabihin, dalawa. E di itry natin yan. No? Itry natin yan. Itry na lang natin na ang 2 pi over 365x minus 1.39. In-arc sine ko yung 0, try natin 0. Guys, ang lalabas po na sagot dito ay equal saan? That is 80.75 or approximately 81st day. Sir, pwede po ba yan? 81st day? Abay, pwede naman ha. Sa range naman yan ng 0 to 365 days eh. Di pwede yan. O di 81st day. Ngayon, hindi lang naman yan yung yung value na magpapa-0 ang sine. Hindi ba 180 degrees din? So, 2 pi over 365 x minus 1.39. Equate natin sa pi. Okay? So, try natin. Guys, pag solve nyo yan, ang lalabas is 263.25 or approximately 264th day. Guys, pwede po ba ito? Solution po ba yan? Sir, solution din po yan. Tamang-tama din yan. Kasi nasa range ng 0 to 365 eh. Anong ibig sabihin, guys? May dalawa tayong araw na kung saan nare-reach natin ang equinox. Okay? Guys, kaya nga meron tayong tinatawag na March equinox at saka September equinox. Kasi doon, guys, na-experience natin yung equal na length ng araw at equal na length ng gabi. No? Dito guys, itong 81, that is around ito approximation lang, that is around March 22. Tapos ito naman, that is around September 20. Okay, syempre varying naman yan kada taon eh. At saka experimental lang naman yung values dito. Pero guys, ito talaga yon, March equinox at saka September equinox. Yun, dalawa yung araw na yan. Okay? So, yun po.